Hi for parents, this is Doc Jello. And today, samahan niyo ako dahil ipapakita ko sa inyo ang pinakaunang orthopedic surgery na ginawa dito sa aming hospital. Pasyente nga po pala siya ni Doc Rob, isa sa mga resident veterinarian namin dito sa pathology. At dito, pine-prepare na niya si Bunso. Ayan si Bunso. Unfortunately, meron pong bali sa paa si Bunso. Kung makikita nyo nga dito sa kanyang x-ray, grabe po, talagang putol ang radial na niya. Kahit sa ang angulo mo tingnan, nakakaawa po ang pasyente namin na to. Grabe, bali talaga. Very common po na nangyayari to sa mga maliliit na aso. At ito po si Bunso, tumalon sa hagdan. Kasama po pala namin today si Doc Aris Hapatinga, ang magiging main orthopedic surgeon ng aming pasyente. Doc Aris is a well-known orthopedic surgeon sa aming field. At siya din po ang may-ari ng Trupanion na aming supplier for orthopedic tools. Bukod sa pagiging supplier, si Doc Aris po ay nag-offer po ng trainings and seminars para sa mga veterinarians and collaborative surgeries tulad nitong gagawin sa amin. Buti na nga lang at mauoperahan na to si Bunso dahil 3 linggo na rin po itong nangyari sa kanya, kaya naman kailangan na talaga siyang maoperahan. Doc Aris is a consultant sa iba't ibang klase ng clinic and hospitals but mainly focuses on the trainings and seminar or collaborative surgeries ng mga clients niya with Trupanion. Kaya naman sobrang thankful kami sa kanya dahil sa bukod sa nagkaroon kami ng mga orthopedic tools, nagkaroon din kami ng mentor at magtuturo upang mag-perform ng mga complex orthopedic surgeries tulad nitong gagawin namin. Ang goal natin dito is for all of the veterinarians of pathology to learn how to independently perform orthopedic surgeries. We are very much dedicated to learn and hopefully ma-achieve namin na makapag-perform kami ng orthopedic surgeries namin without a consultant. We are hoping na bukod sa collaborative surgery with a mentor na ginagawa namin right now is makapag-training din kami abroad para ma-enhance pa namin ang skills namin sa orthopedic surgeries. Sa emergency animal hospital po kasi madalas talaga po namin nararanasan yung mga ganitong case na nababalian, kaya naman nakita namin yung need na matuto on this specialization. Of course, para mas marami pa po kaming matulungan ng mga pasyente namin. Sa puntong ito, tapos na nga pong ilagay yung plate doon sa baling buto ng aso. At napakagaling talaga ni Doc Aris at napakadaming tools ang nagamit namin. At alam nyo ba, after an orthopedic surgery, ini-encourage po talaga na ang pasyente ay maglakad agad. Magsistay po muna sa aming confinement facility itong si Bunsoy for 2 to 3 days for observation, pero iaas sila na bumalik sa amin every 2 weeks upang i-x-ray at i-check kanyang sugat, pati na rin yung buto and yung plate na nilagay sa kanya. At ganito na nga po ang itsura ng kanyang plate after ng surgery, and in-x-ray natin siya. And during this time, kami nga po ay nagpaplano at tinuturuan ni Doc Aris kung ano nga ba yung mga gagawin namin na susunod na hakbang para sa aming pasyente. Sobrang thankful kami kay Doc Aris for all the learnings and of course sa successful surgery ng aming pasyente na si Bunso. We are hoping for fast recovery ni Bunso, and thank you so much guys for watching. See you on my next vlog. Ito na siya after ng surgery. Bye!